You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan at mga taga-subaybay. Ano po? At magandang buhay. Itong buhay talaga dapat natin pagpasalamat lagi. Ano po? Salamat sa Diyos, salamat sa bagong araw, salamat sa bagong buhay, salamat sa mabuting kalusugan. Let us not forget that. Basic yan ho yan. Okay? Ngayon, salamat din sa mga tanong na dumadating sa akin. At kayo ay malayang papahayag nito. Katulad ng ating maririnig ngayon. Ano nga, meron ka dyan? Inga? Hello, good Hello. morning everyone. Ayun, nandito na ulit ako sa inyo, Lolo Monsi, para maghatid ulit ang mga katanungan ng iyong fans. Ho. Andito siya sa cellphone ko, babasahin ko po sa inyo yung mga katanungan na yon. Ito po yon. Regarding the case of Muslims in Iran who are basically innocent and were unjustly killed, what will be their fate? Will they die as martyrs or will they be accepted in heaven despite their denial of their faith in favor of Christianity? Kasi parang authoritative government ang parang martial doon At talagang pinapatay ang mga ayaw sumunod sa gusto ng pamahalaan Being Muslims that they are, ang tanong, at ito ay magandang tanong. Will they be, sila ba will be considered martyrs as we consider our martyrs who die for the faith, for Christian faith, or kung ano pa man. Actually, ang turo ho ng simbahan, kaya maganda, ang kaligtasan po ng tao ay para sa lahat. Wala hong itinatangi ang Diyos. Nagkataon lang na merong mga naging Muslim, at saka hindi lang yung Muslim. Nagkataon nariyan ng mga Buddhist, nagkataon nariyan ng mga Hinduist, yung mga sa Hindus, nariyan ng mga Taoist, kadami hong mga iba't ibang relihiyon, na iisa naman ang tinutungo, ang Diyos. Ang Diyos ho. Kaya napakaganda ho. Kasi basic ho sa tao, ang maghanap ng mas malakas kaysa Kanya. Kaya ang kanila lamang ginagawa ay di sila gumagawa ng kanilang Diyos. Kasi hindi nila kilala pa ang tunay na Diyos ang ating Panginoon. Hindi pa sila nadadat nga ng mabuting balita. Hindi pa nila naririnig ang tungkol kay Jesus, kumbaga. At ipinagbabawal ng gobyerno nila na makinig. At pinagbabawal ang mga Katolik at Christians na pumasok sa kanilang bansa. Kaya yan ho talaga ang malaking problema ng mga tao. Pero huwag kayong mag-alaala sapagkat sa kanilang pagnanasa na sila'y matulungan ng isang mas makapangyarihan kaysa kanila. Bakit? Sapagkat sila'y nakakaranas ng mga problema. Nariyan ang lindol, nariyan ang bagyo, nariyan ang bulkan. Wala silang magawa. Sabi nila, paano ngayon ito? Kaya, sila'y gumagawa ng mga Diyosan, idols ang tawag. Pero maganda, naniniwala sila na mayroong mas makapangyarihan kaysa kanila. Hindi pa nga lamang yung tunay na Diyos natin. Kaya sabi ko sa iyo, ang tao ay talagang, by nature, is religious. He will always have to cling to someone greater than him. And when he does that, may possibility that he will be saved. Kung siya man ay Buddhist, kung siya man ay Taoist, Hinduist, Muslim, kung ano pa man. At padalwa, ang isa pang magandang doktrina ng simbahan. Kaya nagtayo si Jesus ng ating simbahan ay para katulad niya na iniligtas ang mundo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Iisa lang siya ay naligtas sa kasalanang minanay. Iisa siya. Ngayon, gumawa siya ng kanyang katawan na iniwan sa mundo. Ito ang simbahan. Kaya
Tayo ang katawan ni Kristo ngayon eh. Tayo ngayon ang parang si Kristo na magliligtas sa mundo. Ngayon, iniwan niya tayo. At sa pamamagitan natin, at ng ating pagsunod at pagsunod sa Diyos, ay ang ating ginagawang lahat na kabutihan ng mga Kristiyano sa buong mundo, which is like 1/3 of the population of the world. Kasi ang population of the world now is about 10 billion. Ay tayo umaabot ng mga 2.5 billion. Ang iba'y Protestants, ang iba'y, yan nga, mga different ko. Pero sa pamamagitan natin, ay pwedeng maligtas ang iba. You're watching ETVN Philippines. Kahanga-hanga. Bakit? Sapagkat ginawa ng Diyos na tayo ay katulad niya. Kung kahit maliit man ang ideya ng simbahan, ay tayo maging ilaw. Katulad ditong ilaw. Ilaw. Na sa dilim. Kaya ang mundo ang parang mundong nangangailangan ng ilaw. Hindi kinakailangang madaming ilaw. Ang magkaroon ng isang ilaw na makikita ng mga tao, at dahil doon, halimbawa, ay blackout, o brownout, ay hindi alam ang labasan. Through sa pamagitan lamang ng isang ilaw, maliliwanagan at makikita na nila ang lagusan. Kaya ang mga tao doon pupunta because of this ilaw. Tayo iyon. Tayo iyon. Kaunti kahit tayo kakaunti. 2/3 lang. Wala pa. 2.5 lang tayo. Billion. Hindi. Wala pang 1/4 tayo ng mundo. Pero dahil sa ating liwanag, sa ating mga dasal, sa ating mga mabubuting gawain, sa ating mga pananampalataya sa Diyos, sapat ng ilaw ito para tanglawan ng iba at maliwanagan. At sila rin ay makarating sa pupuntahan. Hindi lang ilaw ang ginamit ni Jesus tungkol sa kanyang simbahan. You are the light, if you remember your catechism. Anong sasanod? You are the salt. Ang way siya. You are the light, you are the salt. Ano ang salt? Ang salt, kailangan nyo ba ang madaming asin para magluto? Hindi. Kahit konti lang, magkalasa lang. Kaya hindi tayo pinakailangan marami. Pero tayo, kaya na lagyan ng lasa ang buong mundo. Kaganda ng image rin na ginawa niya. At ano pa? Yeast, levadura. You are the, ano ba ang tawag sa yeast? You are the, may ibang tawag. You are the salt, you are the light, and you are the leaven. Leaven. 11, yung parang tawag dito, yung Kumbaga sa tinapay. sa tinapay, is inihahalo sa masa. At kaya ang masa, ang tinapay ay na-expand is because of this leaven. Tayo yun. And ang leaven does not have to be too much. Ngayon, through us, through the church, which is the body of Christ, katulad na iniligtas ni Christ ang mundo, tayo naman ngayon wala na siya, ginawa tayong naging simbahan niya, tayong kanyang katawan, through us, ay pwedeng maligtas ang lahat. Kung papaano, I don't know. That is God's way. Gawin lang ng mga Kristiyano ang dapat gawin. Huwag lamang tayong magiging, sa halip na maging ilaw, ay tayo pa pundidong ilaw. Ay pagkapundi ang ilaw, hindi di ba kami liwanag? Ay tayo ang asin dapat, ay tayo ang asin walang lasa, di ba? Kinakailangan maalat. Maalat tayo. Kinakailangan ilaw natin ay masinag, malakas ang ilaw at ang leaven ay tunay. At tayo yon.
sa ngayon. Kaya may posibilidad na ang lahat ay makarating sa Diyos. Ang unang doktrina ng simbahan ay parang walang kaligtasan kung hindi ka kaanib ng simbahan. Para tayong raft, isang balsa, na dapat lahat sakay at maligtas, sakay. Noon, nakakaunti ang simbahan. That has changed. Hindi na ngayon tayo raft. Ang simbahan is sign of salvation. So through us, people will know that there is God. And when they believe in God, that's enough for them to be saved. Mahalaga po at tayo maniwala sa Diyos. Ang tayo manalig sa Kanya. At mahalaga din ang mahalin natin ang kahit sino. Huwag ho tayo magtatangi. Mahalin natin kahit mga iglesia ni Kristo. Kung tayo man ay sinisiraan ng mga yan, ang ating ibalik. Kung tayo binabato, ibalik natin tinapay. Yahoo! Diyan makikita, si Kristo Sinampal siya. Siya ba'y lumaban? Hindi. Pinako siya. Siya ba'y nag-alma? Hindi. Pinabayaan niya. Yan ang Kristiyano. Yan ho ang ating misyon dito sa lupa. Maging ilaw tayo. At ano ang nangyayari sa ilaw? Nagbibigay ng liwanag. Pero sa pagbibigay ng liwanag, ano nangyayari sa kanya? Napupundi. Nauubos. Katulad ng kandila. Paano nakakabigay ng liwanag ang kandila kung hindi mo sisindihan? Pero basta sinindihan mo ang kandila, pantayan mo, mauupos siya. Pero nakapagbigay ng liwanag. Yan ang simbahan. Asin, para makapagbigay ng alat, matutunaw yan. Matutunaw. Yan ang simbahan. At yan ang diwa ni Kristo. Kaya, para tayo magkabuhay, ginawa ni Jesus, para tayo maligtas, siya na ang namatay. Gayon din tayo. Tayo na ang mamamatay para ang lahat ay mabuhay. Amen. God bless. You're watching ETVN Philippines.